In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay tulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmamakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwalingkod na ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo, sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa Mateo, ngayong Tuesday of third week of Lent, sa mabuting balita ngayon, tinanong ni San Pedro kung ilang beses dapat magpatawad. Ang sagot ni Jesus ay hindi lamang 7 beses, kundi 70 ulit pa nito. Ibig sabihin, ang pagpapatawad ay hindi binibilang. Ito ay walang hanggan.
tulad ng awa ng Diyos sa atin. Sa talinghaga, may isang lingkod na may napakalaking utang na pinatawad ng hari. Ngunit nang makita siya ng kapwa-lingkod na may maliit na utang sa kanya, hindi na niya ito pinatawad. Dahil dito, nagalit ang hari. Ipinapakita ni Jesus na kung paanong pinatawad tayo ng Diyos sa napakarami nating kasalanan, ganon din dapat tayong magpatawad sa ating kapwa. Ngayong Kwaresma, tinatawag tayo ng Diyos na linisin ang ating puso, hindi lamang sa pag-aayuno o panalangin, kundi lalo na sa pagpapatawad. Halimbawa sa ating panahon ngayon, may isang magkakapatid na nag-away dahil sa mana o pera, dahil sa galit. Hindi na sila nag-uusap ng maraming taon. Ngunit kapag dumating ang sakit o problema sa pamilya, sa kanila naalala na mas mahalaga ang relasyon kaysa pera. Kapag pinili nilang magpatawad at magkaayos, doon nila mararanasan ang kapayapaan na galing sa Diyos. Ganito rin sa atin ngayon, sa pamilya, sa trabaho, sa simbahan o sa komunidad. Bilang Romano Katoliko, ang tamang gawin ay magpatawad kahit mahirap. Magpakumbaba at humingi rin ng tawad kung tayo ang nagkamali. Manalangin para sa mga taong nakasakit sa atin. Lumapit sa sakramento ng kumpisal upang maranasan din natin ang awa ng Diyos. Dahil ang puso na marunong magpatawad ay pusong malapit sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan at maawain, lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba. Hinihiling namin ang iyong habag at kagalingan sa lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Ipinagdarasal namin ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rachel K, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Joel, at ang aming buong pamilya. Pagalingin mo rin, Panginoon, ang lahat ng nakababasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga kaparian at patuloy mong gabayan ang aming Santo Papa Leo XIV, ang aming mga obispo, ang aming Kura Paroko Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong gobyerno ng Pilipinas
upang mamuno na may karunungan at malasakit sa bayan. Ipinagkakatiwala rin namin sa inyong awa ang mga pumanaw na sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, Janet, at ang lahat ng aming idinadalangin. Pagkalooban mo sila ng kapahingaan sa iyong kaharian sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, panganib at kapahamakan. Punuin mo ang aming puso ng kakayahang magpatawad tulad ng iyong pagpatawad sa amin. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!